Good morning, everyone. Are we blessed? Pakisabi sa katabi mo, I'm glad you are here today. And everyone shout, Jesus! Hallelujah! We praise the Lord! Pwede na po tayong tumayo. Let's welcome the Holy Spirit in this place, and the holy name of the Almighty God will be lifted up in our place today. So let's welcome, ina-acknowledge po namin ang ating mga bisita, ang lahat ng mga members at ang lahat ng mga newcomers. Let's welcome sa Alive in Christ Christian Church Global Mission. Today is Sunday, May 23 and 24, May 24, 2026. At welcome din po natin ang ating mga viewers online. I'm Sislin, your MC today, and let's welcome sa mga lahat ng tatayo sa call to worship to be led by Sister Jem Gamat, opening prayer with Sister Malu Flores, followed by scripture reading, Sister Fatima Biado, and praise and worship to be led by Sister Jem Gamat. For our prayer for visitors, Sister Lovely De Jesus, Word of God, Pastor Ronald De Jesus, and our tithes and offerings, Sister Gloria David, for our important announcement to be followed, and praise and worship. Our announcement to be led by Sis Joy Nicati later. Let's start our worship with our call to worship. Let's call Sister Jem. Come on. Hallelujah. Praise God. Let us welcome the Holy Spirit in this place. Let us feel the presence of the Lord. You are welcome, Lord. You are welcome. Hallelujah, Jesus. Jesus, Jesus. Hallelujah, Jesus. Dapat natin ang pagmahal ng Diyos. Ginagalang kita, Panay Espiritu, gawin ang nais mo sa buhay ko. Nagpapakumbaba, panahanan mong lagi ang puso ko. Manatiling nakatuon sa'yo. Let's sing once again. Ginagalang kita, Banal na Espiritu, gawin ang nais mo sa buhay ko. Nagpapakumbaba, panahalan mong lagi ang puso ko. Manatiling nakatuon sa'yo. Banal na Espiritu, kailangan kita, manatili ka
namin, Lord. Maraming salamat, Lord, dahil dinala mo ang aming pangyapak sa tahanan mo upang magpuri, magpasalamat at makinig ng iyong salita na magagamit namin sa araw-araw ng aming pamumuhay sa mundong ibabaw na ito, Lord. Ilan niyo kami, Lord, sa lahat ng kasamaan ng mundong itong nakapaligid, O God. Pakalinisin mo ang aming puso at isip, O Lord, upang makasunod po kami sa iyong mga mitingin sa aming buhay, O Lord. Tinataas po namin, Lord, ang service na ito na matagumpay na, Lord, ngayong oras na ito hanggang sa matapos, O Lord. Ikaw po, Lord, ang mamahala sa aming gawain, O Lord, dahil ikaw lang ang aming Diyos na Panginoon at wala na pong iba, O Lord. Maraming salamat, O Lord, at dalhin niyo po ang aming mga kapatiran dito na wala pa, Lord, at pakaingatan niyo po silang lahat, O Lord. Maraming salamat, O Lord. Ganun po ang aming pastor, Ronald, na maghahatid ng salita mamaya, Lord. Ay tagoy niyo po siya, Lord, sa iyong likuran at tanging salita mo lamang, Lord, ang kanyang iahayag at magbibigay ng kalakasan sa aming lahat. Lord, ikaw ang aming papurihan, pasalamatan sa araw-araw naming pamumuhay. Maraming salamat, Ama. Thank you. In Jesus' name we pray. Amen. Ang ating scripture ngayong umaga ay sa Salmo 25, verse 1 to 6. Panginoon kong Diyos, sa inyo ako nananalangin at nagtitiwala. Huwag niyo pong hayaan na mapahiya ako at pagtawanan ng aking mga kaaway dahil sa aking pagkatalo. Ang sinumang nagtitiwala sa inyo ay hindi malalagay sa kahihiyan, ngunit mapapahiya ang mga traidor. Itinuro niyo sa akin, Panginoon, ang tamang pamamaraan, ang tuwid na daan dapat kong lakaran. Turuan niyo akong mamuhay ayon sa katotohanan. Dahil kayo ang Diyos ng aking tagapagligtas, kayo ang lagi kong inaasahan. Panginoon, alalahanin niyo ang kagandahang loob ng pag-ibig na iyong ipinakita mula sa noong una. Purihin ang Diyos. Praise the Lord! Praise the Lord! It's time to praise Him. Hallelujah! Ibigay natin yung nararapat para sa ating Diyos na buhay. Amen! All things are possible in Him. Hallelujah! Clap our hands! Thank you, Lord! Praise you, Jesus. Almighty God, my Redeemer, my hiding place, my safe refuge.
Him. Hallelujah, Jesus. I just wanna speak the name of Jesus.
All the saints and angels bow before your throne. All the elders cast
feel your presence in this place, oh God. We declare to you everything, oh God. Hallelujah, Jesus. Jesus. Thank you for the victory. In Christ's name we pray. Let us shout, Amen. Glory to your name, O God. Let the name of Jesus shout in every corner of this place. And let the name of Jesus be shout in every family. You deserve all the glory, Lord. Thank you, praise and worship team, sa napakagandang awitin na nagpupuri sa Panginoon. Tunay nga na ang Panginoon lamang mag-glorify sa ating mga buhay at siya lamang ang mag-glorify sa ating kalagitnaan sa oras na ito. So, let's welcome sa ating mga newcomers. Meron po ba tayong mga visitors? Like yung kapatid ni Sister Jamaica. Ayan, Sister Jamaica, samahan mo nga yung brother dito sa gitna. Ayan, kasi medyo mahiyain siya. Halika dito. Yung younger brother mo. Ayan, so let's welcome. Sige po, punta po tayo dito. Ayan. Halika dito. Dito ka sa tabi ko. Ayan. Halika dito para makilala ka namin. Ayun. Samahan mo si Jamaica. Ayun. Halika dito. Ayun. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wow. 6 souls na tinala ng Panginoon sa lugar na ito. And thousands and millions of angels will rejoicing sa bawat kaluluwa. So, kilalanin natin yung mga kapatid natin na nandito, nagagandahan, at poging-poging batang kapatid ni Sister Jamaica. Ayun, brother, pwede bang makilala ang iyong pangalan? Ayan. Sige, pakilala ka. Ako mahiya. Sige. Anong pangalan mo? Jambel. Ayun, si Brother Jambel. Abalus, yun, Brother Jambel. Kapatid po siya ni Sister Jamaica na in-invite po ni Brother JC at ni Tita Vic, Tita Mary Vic. Ayun. So, ikaw naman kapatid, Jenaline Divina from Ilocos. okay, Sis Jenaline. Jenaline, taga saan ka Sis Jenaline at sinong nag-invite sa'yo? Ilocosor. Sister Maria. Maria Valderas. Okay, invited. So, palakpakan natin Sister Jenaline from Ilocos, Ilocana. Ikaw po kapatid. Rhea. Alea, okay. Saan ka, Sister? From Davao. Oh, yun. Mga Bisaya. At sino nag-invite sa'yo? Sister Ami? Ayun. Sister Ayami. Ayun. Iba rin yung si Ami. Iba rin yung si Sis Yam. Yummy. Ayan. Okay. Ikaw po, Sister. Praise God. Ako po si Sister Joby Lorenzo from Echari Isabela. Pinsan ko po si Sister Emeline, Jessica, and Jenna. Wow, palagpakan natin. Ayun. Ang daming mga Ilocano. Ayun. Saan ka dito sa Hong Kong? Sa Chongquan po. Chongquan. Oh, okay. Sige. Pasa mo yung, sa isang kapatid. Ako pala si Sis Evelyn Torres from Sabonga Luzon. Oh, Bisaya din. Mindanao. Ayun. Sambonga. Saan ka dito, sister? Sa Pagtan. At sinong nag-invite sa'yo? Sis Jonah. Sir. Sir Donna? Jonah. Sir Jonah. Ayun. Jonah. Anak ni Pastor Yusan. Jonah. Okay, sister. Ayun. Makasama siya Hello po, po. good morning po sa ating lahat. Ako po si Karen May Abiligo from Sultan Kudan. Mindanao din siya. Ayun. Welcome mga Bisaya. Mayong buntag. Mayong aga. Ayun. So, let's call Sister Pastora Lovely for prayer. And Welcome po sa inyong
inyong lahat. Kami po ay nagpapasalamat sa inyo sapagkat kayo po ay narito. Kayo po ay nasa Alive in Christ Christian Church. Ito po ay Full Gospel Church. Ibig pong sabihin, lahat po ng maririnig at pinapangaral po namin dito ay galing po sa salita. Labat Bible po. Salamat po. Sige po, ipag-pray mo na kayo. Pwede pong ituon niyo pang yung mga kamay sa kayo. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord. Panginoon, kasama po ng libo-libong anghel sa kalangitan, O Diyos, kami po ay nakikigalak, Panginoon, sa buhay ng aming pong mga kapatid na nasa aming pong mahal, Panginoon. Salamat, O Diyos, sapagkat alam po namin, Panginoon, na Ikaw, O Diyos, ang nagtatakda, Panginoon, ng panahon, O Diyos. Alam namin, Panginoon, na ang bawat pangyayari dito sa mundo, Lord, ay ayon sa iyong plano at sa araw na ito, Panginoon, salamat, O Diyos, sapagkat pinalano mo, Panginoon, na makasama po namin ang bawat isa po sa kanila, O Diyos. Salamat po, Panginoon, sa buhay po ni Brother John Bill, ni Sister Jeneline, ni Sister Leia, ni Sister Jovi, ni Sister Evelyn, ni Karen Miller. Salamat, Panginoon, sa bawat buhay nila, Panginoon. Hindi po namin sila kilala personally, Lord. Pero Lord, alam po namin, Panginoon, na Ikaw ang Diyos na nakakilala sa bawat isa po sa kanila, Panginoon. Alam mo ang bawat laban nila, Panginoon. Alam mo, Panginoon, kung kailan sila masaya. Alam mo kung kailan sila malungkot, Panginoon. Alam mo ang desire ng kanilang mga puso. Alam mo ang kanilang mga problema, Panginoon. Alam mo kung may sakit at karamdaman sila, Panginoon. Alam mo ang lahat, Panginoon, sa buhay nila, O Diyos. Kaya dinadalangin po namin sa oras na ito, Panginoon. Patuloy mo po silang ingatan, Lord, sa lahat po ng kanilang gagawin, O Diyos. Sa kanila pong ayusin po, Panginoon, ang kanilang pong mga relasyon sa kanilang pamilya, Panginoon. Sa kanilang pong mga kapatid, O Diyos, mas lalo't higit, Panginoon. Sa kanilang pong mga employer na araw-araw po nila nakakasama, Panginoon. Dalangin ko, Lord, na magkaroon po ng magandang relasyon ng bawat isa, Panginoon. Maging sa buhay po ni Brother Jambil, Panginoon. Salamat sa buhay niya, Panginoon. Ikaw ang nakakilala sa kanya, Panginoon. Ingatan mo po siya, Panginoon, sa kanyang pong pag-aaral, Panginoon. Maging mabuting bata po sa kanyang mga magulang, Panginoon. Bigyan mo po siya ng kalusugan, Panginoon. Ang bawat isa po sa kanila, Panginoon. Dalangin namin ang iyong protection, Panginoon. Ang iyong ang mabuting kalusugan po, Panginoon, na igawad mo po sa kanila, Panginoon. At kami po naniniwala, Panginoon, na ito po ang simula, Panginoon, ng kanila pong paglilingkod, Panginoon, at mas malalim na pagkakilala sa iyo, Panginoon. Naniniwala po kami, Panginoon, na kada linggo, Panginoon, sila po ay aming mga kasama, Panginoon, upang magpuri at sumamba sa iyo, Panginoon. Salamat, Lord, pinagkakatiwala po namin sa iyo, Panginoon, ang kanila pong mga buhay, maging ang buhay po ng kanilang pamilya sa Pilipinas, Panginoon. Pagpalain mo sila, Lord, maging ang mga kapatid po namin na nagdala sa kanila, Lord, pagpalain mo po sila, O Diyos. Ngayon po namin pinabalik sa iyo lahat ng papurit pagsamba sa pangalan po ni Jesus. Amen. Tumayo po tayo na at i-welcome po natin ang bawat isa sa ating mga bisita.
Okay, pwede na pong maupo ang lahat. Meron po ba tayong special number? Wala po. Wala po ba, Pastor? So, wala pala yung mag-special number, Sister Maymay. So, mag-ready na po ang lahat at i-welcome na po natin ang poging-poging pastor natin sa harap ng kanyang only one wife, Pastor Lovely, at ang ating pinakamasipag, humble at head pastor. Let's welcome our head pastor, Pastor Ronald De Jesus. Ayan. Hallelujah! Blessed morning po sa lahat. Good morning. Kumusta po kayo dyan sa likod? Abot ko ba yung init ko dyan? Amen? Hallelujah! Pray po din sa mga ito. Alam ko po na Diyos po ay meron po na bahagi po sa araw na ito. Are you excited to hear the Word of God today? Amen? Hallelujah! Sali po mga visitors. Hallelujah! For the first time, amen? Kayo po are sumasulatan po sa gawain po ng Alive in Christ. Christian Church, wala pong ibang taas po sa lugar nito, kundi po ang pangalan po ng ating pong Panginoong Jesus. Amen? Sa lahat po hindi po nakakilala sa akin ako si Pastor Ronald, taga-ano po ako, taga Mindanao. Yung mga taga Mindanao dyan. Amen? Ay, ilhan lagi tayo nasa mga kan ba? Hindi pa nila ilhan na sa agtang ng mga Bisaya. Amen? Welcome po kayo sa gawain po ng Alive in Christ. Hallelujah! Siguro po bago po tayo bago po ako mag-share sa inyo po ng Word of God sa mga ito, bahagya lang po. Sige po, tayo po muna ay samandaling yumuko at nanan po natin ang gamay po ng patnubay po ng Espiritu sa oras natin po yung pag-aaral. Hallelujah, tayo po yumuko. Purihin kaming Ama, Panginoon Diyos, Lord, muli po sa mga ito, titaas po namin kayo, Panginoon, Lord, kami po ay nagpapasako, Panginoon, sa inyong kalooban, Panginoon Diyos, aming pong pag-aaral, Panginoon, patuloy po kayong pangunahan, Panginoon. Panginoon Diyos, Lord, ang iyo pong salita, Panginoon Diyos, ay marinig, Panginoon, sa bawat isa, Panginoon. Buksan niyo po ang aming mga puso, Panginoon. Ang bawat, Panginoon Diyos, Lord, mga isipan, Panginoon Diyos, Lord, na makatanggap po ng iyo pong mensahe, Panginoon. Nagbibigay po sa amin po ng lakas, Panginoon Diyos, at kami po ay patuloy, Panginoon Diyos, na lumago sa aming pong paglilingkod, pagsunod sa aming pong pananampalataya sa inyo. Aming Ama, pagpalain niyo po ang oras na ito. Holy Spirit, kayo po, aming pong tinataas at pinapasalamatan po. Hinka sa time para na Jesus. Amen. Amen. Natin po pag-aaral po sa umang ito ay matatpuan po sa Proverbs chapter 25 verse 28. Sino po ang nakakaalam sa verse na ito? Ito po ay mahalaga po na words na ating pong mapakinggan po sa araw na ito. Ito po ay sulat po ni Haring Solomon. Sino po nakikilala ni Haring Solomon? Hindi po yung sapatos na Solomon. Amen? Solomon. Okay. Ito po yung sulat na ito po. At Solomon po ay para din po para sa atin po kung paano po tayo mamuhay practically po, lalo na po sa tipong panahon ngayon. Hindi lang po isinisulat para po sa nakaraan, kundi para din po sa atin ngayon kung paano po tayo mamuhay, nakalugod-lugod po sa Panginoon. Amen? Bilang mga anak ng Diyos, dapat po ito po ang makikita po sa tipong mga buhay. So basahin po natin, hallelujah, sa Proverbs chapter 25 verse 28. Sa English po yung una yan. A man without self-control is like a city broken into and left without walls. Basahin po natin sa Tagalog para mas higit po natin maintindihan. Ayan. Sabay-sabay po natin basahin. Sige. Amen. Napaka-iksi lang po yung word na ito, pero ito po ay napakahalaga po sa atin, amen? Lalo na po sa ating pong panahon ngayon. Sino pong mga mahilig po kumain dito? Amen? Hallelujah. Hindi po masama po ang kumain, amen? Pero pag sumubra po tayo sa ating pong pagkain, amen? Hallelujah. Kaya po minsan nagpipilay-pilay tayo. Umaandar po yung ibig sabihin po dito, hindi po lahat po lahat po ng sobra ay hindi po maganda. Yes. Kaya dito po, pinapakita po dito yung tinatawag po na pag-control, self-control. Sino pong hilig po dito magpaganda? Ay, kami. Kayong lahat, amen?
Hindi po masama ang magpaganda, pero pag sobrang ganda naman natin, baka hindi naman tayo makakilala. Sino naman ang kabukhan natin? Maging kabukhan na tayo ni ano, di ba? Minsan may nakita ko ano, dahil sabi ko, ang ganda-ganda nito, pero nakita ko siya, lalo pa siya sabi ko, parang iba na yung mukha niya. Hindi ko na po sasabihin kung sino siya. Hallelujah! Sino pong mahilig mag-shopping dito? Taubaw lang. O mga taubaw na lang, sige, doon tayo sa mura, o pinduko. Ano yun? Pindudo. Amen, masaya po mag-shopping, amen, hallelujah. Gusto po natin bilhin ang gusto po natin, pero pag binibili naman po natin, yung mga sobra-sobra naman ay hindi rin po maganda, amen. Meron pong tinatawag na pagkukontrol po sa sarili. Sino pong mahilig pong mag-social media? Lahat. Kahit ako dito, amen. Tayo mahilig mag-YouTube, amen, mag-Facebook, hallelujah. Wala pong masama mag-social media kasi po doon po nakakaano po tayo ng mga balita, ano po nangyari sa bansa. Pero pag sobra-sobra na po, lahat na po ng oras ay ginugugol na po natin, pagdating po sa sulit din panunood, talaga po hindi na rin po maganda. Kaya po dito po sa Word of God, ito po ay pinapaalala po sa atin na dapat po yung buhay po natin ay balansi. Amen? Lalo na po sa mga kabataan, mga bata. Amen? Na narito, hallelujah. Kaya po, pag sobra-sobra po, yung oras po natin, sa panunod po ng Islam, lalabo yung mga mata natin. Amen? Kaya sumunod po tayo sa ating mga magulang. Kaya ano po ang mga bagay na sobra ay hindi po maganda. Kaya po ang salita po ng Panginoon, sabi po dito, ang taong walang pagpipigil sa sarili ay tulad ng lungsod na walang tanggulan, madaling masakop ng mga kaaway. Ibig sabihin po dito, yung pong hindi ka nagpigil sa isa po inahalin tulad, sabi pa sa isang lungsod na walang pader, walang tanggulan. So ano pong pakiramdam nyo pag yung pong bahay ninyo ay wala pong pinto, wala pong dingding, puro butas-butas? Sa palagay nyo, mapalagay ba kayo? Hindi. Hindi ako mapalagay. Eh, siyempre, kahit nanugaw, pagpapano ka, aalis ka, iniisip mo yung bahay mo, baka magnanakaw. Hindi secure, ano po yung unprotected, unsecure. Alam niyo po, ganun din po yung buhay, yung po, na hindi po tayo namumuhay po yung tinatawag po na self-control. Kaya po, sabi pa ni Miles Monroe, ang ating pong buhay, our life, sabi pa doon, is as simply like yung mga decision po na ginawa ko natin, is a sum total of every decisions that we make each day. Naniwala po ba kayo doon? Kung sino tayo ngayon, ito po yung mga bagay na ating pong pinipili, yung pong pinagdesisyonan po natin araw-araw. Kaya po, na mahalaga po dito yung pong salita po ng Panginoon ay nagtuturo po sa atin paano po tayo magiging, matuto pong magpigil. Kaya po sa hindi po tayo marunong magpigil, marami pong napapahamak. Totoo? Amen? Yung pong resolve po, yung pong tinatawag na regrets. Sana maulit muli. Diba? Marami pong mga, alam niyo po, minsan hindi po nagpigil sa ating pong mga dila, sa ating pong magsasalita. Marami pong tahanan na wasak. Amen? Pamilya na naghiwalay. Dahil po hindi po nakapigil. Alam niyo po, sige po, para maka-relate po tayo, lalo na pagdating po doon sa loob po ng bahay ng ating pong mga amo. Minsan talagang totoo na aamitin po natin, talaga pong meron po silang karakter, amen? Meron po silang prinsipyo, meron po silang pananaw, meron po silang panindigan, meron po silang talaga, pag hindi po natin sila nasundan, hindi po natin po yung mga gusto nila. Minsan napapagalitan tayo, amen? Minsan talagang nagkakamali, nagkakamali naman tayo. Minsan pag nagkamali tayo at tayo ay minsan nakakarinig po tayo ng hindi po maganda. Amen? Minsan po nag-grieve po, nalulungkot po tayo at pagdating po tayo, nag-react po tayo. Kaya po minsan hindi naman talaga dapat major to, naging minor po, naging major. Hindi naman dahil sana na-terminate. Totoo? Dahil una po, minsan hindi naman po kasalanan din po ng ating po mga amo, amen, mga employer. Minsan po sa atin lang din po paano po tayo nag-react o nag-response. Alam mo, meron pong kaibahan po yung tinatawag na reacting doon po sa responding. Amen? Kaya po yung reacting, nag-react kapag base po doon po sa ating po mga instinct. Alam mo yun, minsan po pag tayo po ay nakarinig po na nasaktan po tayo, instinct po talaga natin, tayo po ay gumanti. Tayo po ay sa ilang ginagawa po natin.
Talaga po, nandun po sa akin, nagagalit po tayo. Instinct po natin, pero andito po, dapat tayo po tinatawag na responding. Amen? Marunong po tayo yung responding po, bago po siya, nag-respond po siya, nag-iisip muna. Amen? Ano ba to? Kaya po, minsan, kahit kami mga pastor, wala pong exempted pagdating po sa tinatawag na self-control. Talang kami din po ay sinusubok. Hallelujah! Amen? Kaya lahat po sinusubok. Kaya po dito po, ang salita po ito, hindi para sa inyo, para din po sa amin. Amen? Habang patuloy po tayo nakakilala sa Panginoon, sumusunod sa ating Panginoon, tayo po ay maging katulad po ng ating Panginoon. Kaya ito po, ay yung pagpipigil po sa sarili. Ito po yung buhay. Ito sabi po, it is a fundamental, it is vital, it is essential, it is crucial. Ang daming iyan naman na special. Amen? Ito po yung nagbibigay po glory, honors to God. Pag ito po tayo po namuhay sa mga bagay na ito. Amen? Hallelujah. Nasundan niyo po ba ito? Amen. Okay. So, ang ating pong pag-aaral sa oras the importance of self-control. Nandiyan po ba kayo? Sabihin po natin, mahalaga po ang pagpipigil sa sarili. Okay. So, what is self-control? Let us check. Self-control is the ability to regulate or manage one's emotions, thoughts, and behaviors. Ano daw? Ito yung kakayahan ng pangasiwaan, pamamahalaan, ang ating pong mga emosyon. Kasi minsan tayo talaga, lalo po tayo nagre-reply, nagre-response, nagre-react sa pamagitan po natin po mga emotions. Amen? Kaya ito po ating pong talagang ma-develop po natin na di po tayo dapat nandun po lagi sa emosyon. Amen? Hallelujah! Minsan po yung mga behavior po natin, yung pananaw po natin, amen? Doon po tayo, mali siya, hindi naman ta. Amen? Ganito, ganyan. Talaga po minsan nagre-react po tayo. Kaya po, kahit saan kayo pumunta, kahit ibang church kayo pumunta, nakasalmuha pa talaga tayo ng mga tao kung talaga pong minsan may mga karakter. Totoo? Totoo? Yes. Kaya po, wala pong perfect church. Diyan po ba kayo? Amen. Ang perfect lamang ay ang ating pong Panginoon. Ito lang po ang ating, hindi man natin control ang bawat circumstances. Ito lang po magagawa po natin, makokontrol po natin paano tayo mag-response sa bawat circumstances. At dito po tinuturuan po tayo paano po mag-self-control. So, it's an ability to regulate or manage one's emotion, thoughts, and behavior. Next slide. Self-control, balik taas. Self-control is a fundamental virtue in the Christian life, often highlighted in Scripture as essential for spiritual growth and maturity. Kaya mahalaga po pag na-expo natin tayo lumago, mag-mature, dito po tayo mag-uumpisa sa tinatawag po ng self-control. Hallelujah. The Bible presents self-control as fruit. Ano daw? Fruit of the Spirit. A mark of a life transformed by the grace of God. Kaya dito po natin makikita po ang tunay at sinong mga Kristiyano. Ito po yung marka. Amen? Dito po yung mababase po natin, makikita po natin kung gaano siya kalalim. Amen? Kung sino itong tao, ito po'y naglilim. Talaga po, ito talagang, minsan nababasa natin, amen? How they speak, how they react, how they talk, amen? How they think. Minsan pagdating po sa mga bagay na ito, minsan nakikita minsan talagang, inaamin din naman natin talaga mabilis po tayong magalit, amen? Mabilis po tayong mag-react, mabilis po tayong gumawa po ng mga hakbang, minsan pinag-igsisihan natin bandang huli, amen? Kaya po dito sabi pa yung pong self-control isa po yung bunga ng Espiritu. Ito po yung napakaganda po na pag ang Espiritu po ng Diyos ay nasa atin, amen? Ito po makikita po sa atin ang bunga. Ano pong bunga ito? Hindi po bungang araw, bunga ng pagpipigil sa sarili. Nandiyan po ba kayo? Kaya napakahalaga po din makita dito yung kung tayo po, kaya pinaawit po natin kanina, Banal na Espiritu, kailangan kita. Kaya po sa ating pong mga buhay,
Minsan tayo po talaga nagkakasala, nagkakamali tayo, talagang instinct po natin talaga po minsan. Pero pag ito po yung subo ko po pagdating po sa ano po, yung pong banal na espiritu, yung pagkilos po sa ating pong mga buhay, makikita po natin na tayo po ay pinapangunahan. Instead po na magre-react tayo dahil po mayroon pong fruit, mayroon pong spirit sa buhay po natin. How we respond? We respond by grace. We respond by love. Nandiyan po kayo. Kaya po mahalaga po sa pagdating po sa ano, instead na mag-response po tayo ng mga negativity or ano man, dapat po mag-response po tayo na may pagmamahal, pag-ibig. Hallelujah! Nandiyan po ba kayo? Kaya mahalaga po pag dito po kayo sa church, kaya punta po kayo lagi linggo-linggo, makakarinig po kayo ng magandang mensahe. Amen? Kaya dito po tinuturuan po tayo paano po tayo mamumuhay na puno ng pag-ibig, mamumuhay na may kabanalan, mamumuhay na may katwiran, mamumuhay na marunong magpigil sa sarili. Amen? Dahil ito po ay mahalaga sa ating pong buhay. Hindi po ito para sa Panginoon, hindi lamang para sa kundi para din po sa atin. Ano po sinasabi kanina? Ang isa pong tao hindi po marunong magpigil katulad po sa isang lungsod na wala pong pader. Ibig sabihin, insecure, unprotected. Talaga pong kung ibig sabihin pa, siya po ay mapapahamak. May chance na mapapahamak dahil hindi niya binabantayan, pinipigilan ang sarili niya. Nandiyan ba kayo? Amen? Hallelujah! Okay. Why self-control is important? Amen. Ito po yung magandang katanungan. Actually po, marami po yung mga reason kung bakit ito po yung mahalaga. Una po, dito lang po tayo, meron lang po tatlong bagay na nais ko pong i-share sa inyo. Una po, self-control, resist temptation. Ano daw? Self-control, resist temptation. Sa pagpipigil po sa sarili, mapaglabanan po natin ang mga tukso, pagsubok sa buhay. Lahat po tayo tinutokso. Paglabas po lang natin, maganda. Masarap kumain. Amen? Hallelujah. Minsan hindi naman tayo nagugutom dahil nga natutokso tayo sa amoy dyan sa baba. Talaga pong, gusto natin kumain. Tapos lang natin kumain, pabutong, sige, mag-ano tayo. Amen? Natutokso tayo kumain kasi minsan pag masarap kumain, minutokso tayo. Amen? Pag nakakita ng magandang mga damit, mura, nagsisale. Hallelujah. Minsan po, kakamura dyan, mapapamura ka naman pagdating po ng katapusan ng buwan. Hallelujah, amen. Minsan, ito na mga tahimik ng panahon nito, tag-ulan. Minsan nakakatokso din, parang sarap matulog. Sarap magpahinga. Tayo gumalaw. Alam nga, dumating po ng time na parang tinatamad po tayo. Amen? Kaya dito po, pinapakita lang po dito yung po salita ng Panginoon na ito po yung self-control po, ito po yung isa po sa parte po ng disiplina, part of the spiritual discipline of a Christian. Amen? Ito po yung kinitingnan po ng Diyos sa ating pong mga buhay. Hallelujah! Kaya po, God attract to the people who are disciplined. Ano ba? Who know how to control or how to manage. Nandiyan po ba kayo? Pag ikaw po ay may bahay, yung bahay mo, liit-liit, hindi mo pa kayang linisin yan. Sa palagay mo, bigyan ka ng Diyos ng malaking bahay, maliit niya, hindi mo kayang linisin. Amen? Meron ka kakaparinggot ng pera, yung konting pera mo, hindi mo kayang palaguin. Kasi ganyan ka lang. Basta anong gusto mo. Amen? Bato-bato sa langit ang matatamaan. Yung mayaman. Mabago. Hallelujah. Kaya po dito po, self-control, resist temptation. Kaya po, nandito po yung pagpipigil sa sarili. Kahit po marami po tayo, dahil alam po natin na ito po ay parte po natin pong disiplina, amen? Na, hindi ko naman kailangan bakit ako pipili, amen? Or, gusto pa naman ako, bakit ako kakain? Or, hallelujah. The Bible often powerful encourages for resisting temptation, emphasizing that God provides the strength and will out. Alam po, sabi po dito po sa 1 Corinthians chapter 10 verse 13. Wala pong pagsubok. Okay. Basahin po natin, hindi po tayo antukin. 1, 2, 3. Wala kang pagsubok na dumating sa inyo ay nakakasanasan na kaangka. Pagpapa ng Diyos at hindi niya nagpapahintulot na
Amen. Pag-uwi niyo po sa bahay, asahin niyo yan, pag-aaralan niyo yan, amen. Meditate yan kasi mahalaga po yan dahil tayo po ay may mga pagsubok. Pero sabi po dito may pangako po ang Diyos, hindi po tayo binigyan po ng pagsubok na hindi po natin makakayanan. Amen. Kaya sabi pa kung mayroong pagsubok po dyan, ibig sabihin, kaya natin yan. Kung may problema dyan, ibig sabihin, kaya natin yan. Hindi matatawag ang problema yan pag walang solusyon. Amen. Kaya po sabi ko, sa halip pagdating ng pagsubok, bibigyan niya kayo ng lakas. Ano po yung lakas na yan? Yung pong lakas po dito sa loob, yung po tinatawag po na self-control. Amen? Para mapagtagumpayan po natin. Sino pong nakakilala kay Jose? Di si Jose Manalo, nasa Itbulaga, si Joseph, yung pong the dreamer. Amen? Alam po, si Joseph po, siya po yung sinusubok. Doon si Joseph po ay ibininta po ng kanyang pong mga kapatid sa Ehipto. At nakabit po ay Ismailita. Yung Ismailita naman ay bininta naman doon sa Paraon si Joseph. At yung si Joseph po ay nandun na po sa bahay po ng Paraon. Alam po natin si Joseph po ay pinatukbayan ng Panginoon. May takot sa Panginoon. Doon siya po, doon po sa loob po ng bahay po ng Paraon, pinagpapala po. Alam po, pinagpapala po yung pong Paraon. Kaya nakita po ng isang Paraon po dito si Potiphar na pinagpapala yung sambayan ng tahanan niya. Sabi na, sige, pamamahalain kita sa lahat ng aking mga hari-harian dito sa loob ng aking bayan. Sarap naman. Amen? Sige, kumain ng gusto ka. Sige, lahat ng gusto mo lang, bibili mo lang lahat. Dahil so, kung mga damit, ano man dyan, sasakyan, may Ferrari, siguro, ano man naman sa panahon na yun, siguro. Hindi natin alam yung kung gaano kayaman itong panahon ito. Pero sabi, siya po ay pinagkakatiwalaan ng lahat. Pero alam niyo po, ito po ang matindi. Sa loob po ng tahanan ay mayroon po isang sumisigap na napakaganda. Alam niyo po sabi pa ng Bible, si Joseph po, gwapo, matangkad. Kasi gwapo ko, mas gwapo ba sa akin? Kasi gwapo ni Brother JC. Muna kayong mag-react kasi kami lang dalawa na lahat dito. Pero ang sabi po ng Bible, kami lang gwapo dito. Pero sabi dito si Joseph po ay, sabi pa, matipuno, gwapo. Kaya po tayo itong asawa po ni Potiphar ay nagkaroon po ng interes. Kaya po araw-araw, ito po si tinutokso. Si Joseph, halika, siguro nagpapaganda si para matukso si Joseph. Hallelujah, God, sabi ko, ang hindi naman ito. Ay kung isaat kayo panahon nito, kung susubukan ng ganitong kaganda, hindi naman ako si Joseph, okay lang. Pero sa panahon yun talaga pong nakita po natin si Joseph po ay pinatubayan ng Panginoon. May takot sa Panginoon. Siya po ay nandun po sa lugar po kung saan po siya ginutokso. Talagang nagkaroon po ng time. Sabi pa nga, gusto ng asawa ng Panginoon na makipagsiping kay Joseph. Yan po talaga, gano'n na po kalalim yung panunokso ng asawa niyan. Pero ang sabi niya, Joseph, pinagkakatiwalaan ako sa lahat ng ari-arian dito sa loob ng bahay, pero hindi kayo pinagkatiwala sa akin ng aking amo. Minsan po, marami po nangyayari dito po, amen? Kaya nga narinig ko po doon sa Korea, kahit minsan hindi gano'n nagpapadala po ng mga domestic helper doon kasi binabahay ng mga amo, kaya medyo mahirap. Kaya ganito po nangyari kay Joseph. Kaya po nung si Joseph po, nung time po na, siyempre tahimik. Wala na mga amo, wala na yung mga katulong. Talaga pong mapayapa. Sabi niya, tama, ito na yung pagkakataon. Walang makakita sa amin. Minsan kayo mag-iingat po tayo pag sa lugar para mapayapa, tahimik. Talaga pong nandun po yung mas matindi po yung tokso. Naalala niyo po si David? Nung si David po ay nakipag-away, talaga pong talo niya lahat ng mga kaaway niya. Pero saan mo si David natalo? Nung siya po ay nagpapahinga, magpahinga muna ako. Punta ko sa pinakatuktok na aking building. Nung siya po ay nagpapahinga habang siguro pag sa kampaan niya, nakita po niya may babaeng maganda, naliligo, natokso siya. Kaya po, minsan po may ingat po pagdating po sa minsan mapayapa. Amen? Alam mo po, may isa pong unggoy, sabi pa, ang unggoy po talagang pagdating po ng bagyo, talaga pong kumakapit siya. Hindi po siya nalalaglag kahit gaano kalakas yung bagyo, pero yung tahimik po, walang bagyo. Hangin na nakatulog po yung unggoy. Mamaya po nalaglag yung unggoy. Alam mo, ganun din po. Alam mo, dito pagdating kay Joseph, nakikita po niya, napaglabanan po niya dahil po meron po siyang pagpipigil sa sarili. Alam kung wala po yung mga katulong, makasambahay, makasama sa bahay, lahat ay sila lang po, dalawa. Talaga po nagkaroon po ng hinablot. Hinablot, alam mo, nakita, hinablot po yung yung sabi niya, halika, magsipin na, hinablot po yung balabal ni Joseph. Ano po ginawa ni Joseph?
tumakbo siya. At isa pong dahilan po, siya po ay nakulong dahil isinumbong siya. Nagkaroon po ng kaso si Joseph. Nilagay po siya, dinala sa ICC. Pero dito po, isa pong lesson po na nakita ko dito si Joseph po, sa kanya pong yung pong katangian na meron siya dahil sa Panginoon, bunga ng Espiritu, yung pong pagpipigil sa sarili. Pagdating po ng tukso, temptation sa buhay niya, hindi po siya natatalo. Kaya po mahalaga po sa atin yan dito sa Hong Kong. Amen. Paglabas natin, marami pong tukso sa buhay. Kaya tandaan po natin, pag ang Espiritu ng Diyos, yun po ay aasamin po natin sa ating pong mga buhay. Amen. Kaya pa isa po sa mahalaga na tayo po'y makakilala sa Panginoon. Tayo po'y tumanggap sa Panginoon, manampalataya sa Panginoon. Pag tayo po'y lubusan na nampalataya sa ating pong Panginoong Isos, ang Espiritu ng ating Panginoon manahan po sa atin. At ang Espiritu nito, ito po'y tutulong, gagabay sa atin sa araw-araw. Kaya kung tayo po'y nagkamali, nagkasala, tumanggap sa Panginoon, tayo po ay humingi ng tawad. Amen. Dahil ang banal na Espiritu po hindi po titira po sa isa pong puso, sa isa pong templo, sa isa pong bahay na marumi. Amen. Kaya gusto niya tayo po'y maging malinis. Paano po tayo maging malinis? Tanggapin natin ang ating Panginoon bilang Diyos at tagapagligtas ng ating mga buhay. Ang tingin ng Diyos sa atin, hindi na tayo makasalanan. Hindi na tayo marumi. Dahil sa ating pong pananampalataya, nilinis tayo niya sa pamagitan ng kanyang dugo. Amen? Kaya ito po yung pinakapundasyon sa atin bilang mananampalataya sa Panginoon. Kaya po sa ating pong mga buhay, ang tingin po natin sa atin, yung identity po natin bilang mga anak ng Diyos ay hindi na po tayo makasalanan, kundi tayo mga anak ng Diyos. Amen. Hallelujah. Amen? Kasi sa 1 Corinthians, may mga pagsubok, hindi po tayo hayaan ng Panginoon, hindi po natin meron po tinatawag na way out. Amen? Ano po yung way out na doon? Yung pong tinatawag na pagpipigil o self-control. Ito po yung binibigay ng Diyos. Sabi ng 2 Timothy chapter 1 verse 7, For God gave us a spirit not of fear, but of power, love, and Self-control. ano daw ang binibigay ng Diyos sa atin? Hindi po takot. Amen? Kundi po kapangyarihan, pag-ibig, at pagpipigil sa sarili. Kaya ito po yung lakas natin. Amen? Hallelujah. So why self-control is important? Self-control resists temptation. Kaya po sa Galatians chapter 5 verse 20, For the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness. Ano yung pang siyam? Self-control. Alam ko, naalala ko yung, sabi, 8 na lang, nalaglag yung isa. Nalaglag yung isang bunga. Mahirap po pag nalaglag yung isang bunga. Minsan po, pagdating po ng minsan po may time talaga na malalaglag po yung natin, yung pagpipigil natin, talaga po. Kaya po yung tagdan po natin, self-control ay pang siyam yan. Huwag mo itong gawain po na, huwag mo na hayaan natin maging 8 lang. Malaglag yan ay mahirap na po. Amen? Yun, totoo yan. Next, kilala niyo ba si Samson? Samson's downfall was ultimately caused by lack of self-control. Alam niyo, to tell his secret to his friend. So, sa hindi po nakakilala kay Samson, ipapakilala ko po sa inyo ngayon. Alam niyo po, si Samson po, siya po pinili na. So, bayan po ng Israel, yung panahon na wala po silang mga hari. Kaya po, itong bayan ng Israel ay pinapangunahan lang po ng mga hukom. Kaya ito po, isa po sa pinili dito, si Samson. Si Samson po mula po pagkabata, pinili siya ng Diyos. Alam niyo po, nung pinili siya, sinabihan siya na huwag putulin ang kanyang buhok. So ang buhok po ni Samson ay siguro napakahaba or ikot-ikot na yung buhok. Hindi alam kung anong isang. Basta sabi ito, ang buhok ni Samson mula pagkabatang ito, hindi siya pinaputulan. Kaya po yung cause or source ng kanya pong lakas. Amen? Nung meron pong paano po niya pinagtanggol po ang kanya pong bayan Israel sa mga Pilisteo. Alam niyo, sabi pa kahit 3,000 pa yung mga Pilisteo yan. Sabi ko, ang tindi naman ng lakas ni Samson. Nung siya po ay nakasalamuha po niyang yung mga kalaban niya, alam niyo, sabi pa, yung pangalan ng asno ang ginamit niya, siguro ang ginagawin niya sa panga, pinag-aambalos. Ganon siya kalakas. Pero po, dumating po sa time ni Samson na in love po siya sa isang babae. Ano po pangalan?
Si Delilah. Ito po isang babaeng bayaran. Hallelujah. Ako din dami nagsabi ko ng bayaran. Kaya po ginagawa ko nila sa akin. Marami pong bayaran sa Pilipinas. Dito din po, meron po sa Bible din, binabayaran. Talagang gusto lang malalaman kung anong source, ano pong dahilan kung bakit malakas si Samson. Ito po si Delilah, ginagamit. Ito po mga kalaban. At sige, babayaran kita. Basta alamin mo lang kung ano yung lakas niya. Ay po, ingat-ingat, amen? Kaya dito po, tinatanong niya, kasi nga, alam mo si Samson, kasi ang ganda po ni Delilah siguro. Di ko alam kung gaano kaganda, pero sabi maganda. At saka po nga, gano'n siya. Tinatanong siya, ano po ba ang source ng lakas mo? Bakit ka malakas? Sabi ni Samson, pag ako ay tinali mo ng 7 beses na yantok na yan. Ano yantok sa ibang salin yan? Basta yantok sa Tagalog, yantok, di ba alam sa Bisaya? Sabi niya, siguro baka yan o ano ba yung mga ano yung pinagtatali. Ako sabi niya, ako ay hindi na ako ay manghihina. Ay, yung ginawa, pinatulog si Samson. Yun pala yung niya, tatali na ba siya ng kalakas? Ay, tinali siya. Sabi ni Delilah, Samson, nandiyan yung mga Pilisteo. Nandiyan yung kalaban mo. Nagulat si Samson, paggulat, biglang pumiglas, tanggal lahat yung nakatali sa kanya. Sabi ni Delilah, sinungaling ka. Sabi mo, yun yung lakas mo, yung ano mo. Ano ba talaga, sabihin mo na sa akin. Sabi ni Samson, sige ganito. Ito yung lakas, pagtatalian mo ako ng lubid na napakabago na hindi pa nagamit. Ay, manghihina ako. Ay, tinali naman siya, si Samson. Alam mo, pag nabasa ko yung minsan natutuwa kayo, parang minsan talagang pero totoo yun, tinali si Samson nung napagano. Ay, sabi naman Samson, nandiyan yung mga Pilisteo, pagising Samson. Tanggal na naman. Para sabi lang, parang, sinulit lang, ganun siya kalakas. Pero alam niyo po, sa bandang huli pang dito po sabi ni Delilah, hindi ka talaga nagsasabi ng totoo. Sasabihin mo na alam mo siguro si Samson na inis na, hindi niya na-control yung sarili niya. At sige, mahal naman yung sabihin ko na itong totoo. Sabi ni Samson sa simula pa nung bata pa ako, pinili na ako at yung pong buhok ko ay hindi kahit hindi pa yan napuputulan. Yun po ang sikreto. Alam mo po, binigay po niya, sinabi po niya yung sikreto. Kaya po, ito po yung dahilan ng pagbagsak ni Samson. Alam mo po ni sinabi, nakatulog si Samson. Pinutulan po siya ng buhok. Dumating po yung kaaway niya. Pagpahangon niya, wala na siyang lakas. Alam po ang nangyari sa kanya, dinokot ang kanyang mata, kinulong siya. Mas maano po, hindi po maganda po yung nangyari kasi ano pong lesson po dito? Dahil po, yung pagpipigil, hindi po na-control po yung sarili niya. Amen? Alam niyo po, mayroong mga bagay na mga sikretong mga bagay na nasa atin na minsan hindi naman dapat talagang sabihin kasi ito ay para sa Panginoon lang at ito po yung sikreto para po tayo magtagumpay. Kaya mahirap po pag alam po yung sikreto. Amen? Sa restaurant, minsan, alam mo yung mga restaurant, pag nagtrabaho ka sa restaurant, hindi nila sinasabi kung ano yung sikreto nila, bakit masarap yung pagkain. Totoo? Kasi pag nakuha mo yung sikreto nila, kung gagayahin, wala nang kakain sa kanila, yung pala, ang pinakasikreto lang nila, maging sarap ng pala. Pinagpahihirap pa tayo maghanap. Gusto sa ano kayong sikreto nito? Pero naalala ko talaga, pero akong paboritong po, sauce din sa hindi ko na po sasabihin, hotel yan, pero dahil nga gusto ko na yun, sauce na sabihin, ano kayang mga ingredients nito? Kaya po hindi kami mapakali nung gabi na yun, hinahanap namin yung aklat ng buhay nila. Nakita namin, bawal yan, pero sabi ko, kasi masarap. Kaya kung mahirap po, amen, sabihin po yung sikreto, amen. Kaya minsan po may talaga pong private lang para sa atin lang. Meron po para sa mga tao talaga pong, tawag po dito yung pong pagpipigil, amen, sa sarili po natin, para hindi po tayo, kasi iniingatan po natin yung integridad. Nandiyan po ba kayo? Tayo po, meron po tayong integridad, integrity, amen. Pag tayo po nakilala sa Panginoon, ingatan po natin yung integridad po natin, amen. Hallelujah. Hallelujah. Kaya minsan po nasisira po dahil hindi pa yung nagpipigil sa sarili. Kaya dito po si Samson, yun po yung pagbagsak niya. Ano po yung una po nating why self-control is important. Self-control versus temptation. Nandiyan pa ba kayo? Alalahanin niyo po yan. Number 2. Self-control maintains healthy
relationship. Ulitin ko po. Self-control maintains healthy relationship. Alam niyo po, ang relasyon po ay mahalaga. Huwag po natin ito ipagpapalit sa ano pong mga bagay. Totoo, nandiyan po ba kayo? Yung pong relasyon po natin sa ating pong kapatid, relasyon po natin sa ating pong mga magulang, amen? Relasyon po natin sa ating pong kapwa, relasyon po natin sa ating pong mga employer, amen? Ito po ay napakahalaga. Kung meron pong mga bagay na ito po ay nagbibigay po lamat po sa ating pong relasyon sa kanila, huwag po natin ipagpapalit ang relasyon. Amen? Kaya tandaan po natin, ganun po ang ginawa ng Diyos sa ating pong mga buhay. Sabi ng John chapter 3 verse 6, For God so loved the world that He gave His only Son. Ganun po niya, binavalue po niya yung relasyon. Kaya yung tao po na nagkasala po, ang tao ay nawala po doon sa presensya ng Diyos. Siya po ay, hahatulan po ng kamatayan dahil po sa pag-ibig ng Diyos. Ito po yung gusto ng Diyos na maibalik ang relasyon ng tao sa Diyos. Kaya pinapadala po niya ang kanyang isang anak, si Jesu Cristo. Kaya salamat po tayo sa buhay ni Jesus Christ. Yung inaawit po natin kanina. Amen? Hallelujah! In the name of Jesus. Kaya po relasyon ang pinakamahalaga sa bawat isa sa atin. Amen? Self-control help us to respond to situation by grace. Pag meron po yung self-control po sa atin, amen, tayo po i-respond with humility. Ano pa? Response tayo with love. Response po tayo with confidence. Mag-response po tayo with forgiveness. Amen? Response with respect. Kaya po, pag binavalue po natin itong relasyon natin, amen, hallelujah, pag tayo po may control po sa sarili po, ito po yung ang respond po natin, action pa natin, na ginagawa po natin para po sa mahal natin sa buhay at kanino man. Hallelujah! Ano po sabi po ng Proverbs, hindi pa ito, balikan po natin, like a city whose walls are broken through is a person who lacks self-control. Kaya po tinatawag po dito, ang self-control po, ito po yung tinatawag boundary. Boundary. Pader. Ano daw? Pader. Walls. Hallelujah. Nagsisit po tayo ng boundaries, amen? Pagdating po sa ating pong relasyon, amen? Hallelujah. Kaya ingatan po natin, matuto po tayo magpigil. Minsan po, pagdating po sa ating pong mga narinig, huwag na po natin sasabihin, isa sa atin na lang po natin, amen? Minsan kasi pag tayo, hindi tayo po lalo pong nahilig dito po yung, alam mo po, yung mga dila natin. Sorry po sa word. Pero minsan po talaga pong, hindi po talaga natin hindi po natin pigilan po yung pong mga dila. Sabi pa ng James, ang dila po ay para pong isa pong pusporo. Isa pong, pag ito po ay buong kagubatan po ay masusunog. I mean, ganun po kakapangyarihan. Kaya dito po, lalo na po sa ating pong, dito po sa gawain po ng Panginoon, para po mapanatili po yung samahan, kapayapaan, amen, relasyon, ng ating pong kapatid, amen. Ito po yung gagawin po natin yung pong pagpipigil sa sarili. Para po yung relasyon po natin sa ating pong kapatid, sa Panginoon ay masaya. Amen? Hallelujah. Meron po ba kayo natutunan? Mga bata, amen, tigilan po natin ating sarili, sundin po natin ang ating pong mga magulang, amen, para po ingatan po natin yung relasyon po natin sa ating pong mga magulang at pong mga parents. Hallelujah. Okay po, dito po pang last, wala, self-control functions as our defense. Amen? So wala pa tayong ibang pangdepensa po sa sarili natin, kundi po self-control, pagpipigil. Ito po yung self-control is the inward strength to bring all physical appetites under the control of the Holy Spirit. Glory, hallelujah. Amen? So, dito po, a lack of self-control leaves a person vulnerable, destructive habits, toxic desires,
It acts as an inner wall. Kaya po sabi dito, yung self-control po yung wall, amen, that defends your mind, ano daw? Your mind, your heart, from being overtaken by external temptation and negative emotions. Ito po yung nagpiprotect sa ating pong source. How to develop self-control. So ito po yung tandaan po na mayroon pong 4, amen? Sabi, extend grace to yourself. Hallelujah. Recognize that the building self-control is a lifelong process. Hindi po to shortcuts. Amen? Hindi po to madali. Hallelujah. Pero pag tayo po'y nagkamali, tayo po'y nagkasala, tayo may ano, tayo lang po tayo. Amen? Hallelujah. Panatilihin po natin at sikapin po natin na magampanan at magawa po nito. Amen? Extend grace to yourself. Huwag po tayo pong parang kinahawa po, para pong, hindi ko na parang yung sarili mo na maliit mo na. Kaya mo yan, kapatid. Amen? Sabihin mo sa sarili mo, kaya ko to. Kaya nagkamali ako, kaya ko to. Tatayo ako. Amen? Papalakasin ko yung pong panloob na pagkatao ko. Amen? Whatever problems, anuman temptation, amen, mapaglabanan ko. Hallelujah. Practice spiritual discipline. Pangalawa, amen. Ano po yung mga spiritual discipline? Tayo po yung magbasa ng salita ng Panginoon. Tayo po yung manalangin, amen. Kaya po ito po pinaka-basic, pero ito pinapakahalaga. At dito po natin matutunan ano po yung kalooban po ng Diyos. Kaya po sa salita po ng Panginoon, nandito po makikita po natin ang kalooban po ng Diyos. Amen? At pong panalangin, practice po natin sa Monday po, meron po tayong prayer and fasting. Kung gusto niyo po mag-join, Lunes, Martes, Lunes. Bukas pala. Tomorrow. Lunes, tomorrow. Nalilito na rin ako. Ginigising ko lang kayo para sama po tayo sa fasting, amen? Hallelujah. So, pangatlo po, renew your mind. Amen? So, talaga pong baguhin po natin, i-receive po natin yung kaisipan po natin. Amen? Hallelujah. Shape your desire by meditating on God's Word rather than the pattern of this world. Kaya dito po sa mundo, meron pong mga pattern, amen? Meron pong kultura, meron pong lifestyle, meron pong tradisyon, pero tandaan po natin, mas maganda po i-renew, i-reshape po natin ang ating pong isip doon po sa salita po ng ating Panginoon na nagtuturo po sa atin paano po tayo mamuhay na may pagpipigil. Renew your mind. Amen? Pangapat po, depend on the Holy Spirit. Acknowledge your limitation and invite the Spirit into your moments of weakness. Alam mo talaga pong tayo po ay may limit lang po tayo. Pero pag nandyan po yung pong Banal na Espiritu, magdipindi po tayo, tutulungan po tayo para mailipin po natin yung pagpipigil po sa ating pong sarili. Hallelujah. Kaya dito po tayo magtatapos po, sabi po dito po sa Psalms, First Samuel chapter 24, ito po yung kwento po, nakita po natin si David. Sino po nakakilala kay David? Si David. Alam niyo po, si David po ay, alam niyo po, nakikita po isa po sa mga halimbawa paano po siya nagtigil sa kanya pong sarili. Alam niyo po, si David po ay gusto pong patayin po ni Saul. Nainggit si Saul kay David. Kasi nga si Saul ay si David nga magaling, amen? Pinagpapala ng Diyos. Kaya nga sabi nga, si David nakakapatay po ng, si Saul nakakapatay po ng libo-libo, pero pagdating kay David, limpak, 10, ang dami na patay. Sabi pa, mas mabuti siya na lang ang maging hari. Kaya gusto niyang patayin si David. Kaya po nung nagkaroon po ng pagkakaroon, basahin niyo po 1 Samuel chapter 24. Si Saul nagdala po siya ng 3,000 na mga army. Dala-dala po nila yung warrant of arrest para lang po si Trillanes. Hinahabol si Bato. Ay ito naman si David po ay nagtatago. Parang si Bato nga, nagtatago din. Alam niyo po, dahil na hinahabol siya, talagang hinahabol, nagtatago po si David po doon po sa kuweba. Kaya nung time po ng kakahabol po ni Saul po kaya, napagol siya siguro, sabi nga sa Samuel 24, sabi, inabol po siya ng saan na kalikasan, tawag nun, saan ba? Nagpapasabog. tawag ng kalikasan. Eh, sabi, pumasok siya sa kuweba, naintindihan mo yung sinasabi ko. Siguro gusto niya maging relief. Pumasok po siya sa kuweba. Nung pumasok po siya doon sa kuweba, hindi niya alam na nandun pala si David. Nagtatago. Alam niyo po, sabi na kasama ni David sa loob po ng kuweba, ito na, pagkakataon na pwede mo rin siyang
kunin sa ito na yung pagkakataon, mamapatay ko rin siya. Alam niyo po, si David po, dandahan siya pumunta po doon sa, habang nakaupo, siguro, ano ginagawa ni Saul doon. Siguro, anong klaseng amoy na doon sa loob, basta yung ginagawa ni Saul. Alam niyo, nagkaroon po siya ng edits. Sabi niya, hindi na papatay niya, sabi niya, tatabasan ko na po yung laylay. Alam mo, kinuha po yung laylay, balaban niya, parang hinatian po ng konti. Eh, sabi ng mga kasama niya, patayin mo na yan. Sabi niya, hindi ko kayang saktan ang lingkod ng Diyos na kanyang hinirang. Alam niyo po, nakita po natin yung pong pagpipigil ni David, nandun na sa kamay niya, na makukuha na po niya si Saul, pero nakita po na dito niya, siya po marunong pong magpigil sa sarili. Bakit? Dahil siya po pinatugbayan ng Panginoon. Mahalaga po yung patnubay po ng Diyos sa ating pong mga buhay. Kaya po huwag po natin pong kalimutan. Amen. Hallelujah. Ito po yung presence ng Diyos na sa ating pong mga buhay. Dahil ito po yung lakas sa atin na tayo po mapagtagumpay. Lalo na po dito po sa ating pong mga emotion po natin. Amen. Sa ating pong mga mga behavior po natin. Kaya po gusto po natin na magtagumpay po. Lagi po tayo dun sa manatili po tayo sa presence ng Lord. Katulad po ni David. Kasi David po, sabi pa siya po yung malapit sa Panginoon. Sa ating pong conclusion, through self-control, Christians can resist temptation, maintain healthy relationship, and stand firm in spiritual warfare. Ultimately reflecting the character of Christ to the world. Kaya ito po yung karakter po ng ating pong Panginoong Hesus. Kaya ang ating pong Panginoong Hesus, wala po siya ibang yung po marunong po siya magpigil sa kanyang pong sarili. Amen? Kaya gusto po natin ang pag-aaral na po napakahaba na po, pero hanggang dito na lang po tayo. Amen? So remember, the key to self-control is giving God a control in our life. Kaya ulitin po, basahin po natin ulit yung verse. Takasan po natin. Okay. Okay, paraphrase po natin yan. Ano po? Sige, next year kanina. Yan. Ulitin po natin. Ang taong may pagpipigil sa sarili ay katulad ng isang sunsod na may pagmulan at hindi madaling masakop ng mga kaaway. Hallelujah. Amen. Kaya po sa ating pong pag-uwi po sa ating pong mga bahay, meditate po natin ang Word of God. Amen. Dahil ito po ay mahalaga po sa atin sa araw-araw. Dahil araw-araw po ay meron po tayong mga pinagdadaanan, meron po tayong mga hinaharap, amen, circumstances. Kaya po ito po yung depensa po natin, panglaban po natin, para yung po integridad po natin, yung buhay po natin, hindi po tayo mapariwara at hindi po tayo matatalo. At sa Panginoon, merong tagumpay. Hallelujah, amen. Kaya po iba'y pinagpapala po sa mga ganito. Let us pray. Father God, Lord, we thank you, Lord, for your words. Panginoon Diyos, Lord, na napaalala po sa amin, Panginoon, nagtutuwid po sa amin, nagtuturo po sa amin, Panginoon, Lord, na kami po yung mumuhay, Panginoon Diyos, na may pagpipigil po sa sarili, Panginoon. Kaya, Panginoon Diyos, marami pong bumagsak, Panginoon Diyos, Lord, dahil po hindi po na-control, Panginoon, ang mga sarili, Panginoon. Kaya, Panginoon, sa bawat isa, Panginoon Diyos, narito, Panginoon Diyos, Lord, ito po, Panginoon Diyos, ay maitanim, Panginoon Diyos, Lord, sa kanilang pong mga buhay, Panginoon Diyos, Lord, na sa araw-araw, Panginoon Diyos, Lord, Panginoon Diyos, ito po ay aming pong magawa, Panginoon, sa pamagitan po ng banal na Espiritu, na patuloy na mag-convict po sa aming pong mga buhay. Panginoon Diyos, pagpalain niyo po ang bawat isa, Panginoon Diyos, Lord, maging sa lahat po ng aming pong mga viewers, mga kapatid, Panginoon Diyos, nanonood online, Panginoon. Kayo po patuloy na mga sa mga buhay nila, Panginoon Diyos, Lord. At Panginoon Diyos, Lord, sa inyo po namin pagkatiwala, Panginoon Diyos, Lord, ang aming pong mga kapatid na rito, Panginoon Diyos, Lord, maging sa buong linggo, Panginoon. Panginoon Diyos, sa inyo po namin pagkatiwala at tinabilin pasasalamat, Panginoon, kapurihan sa inyo lamang sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen.